Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin at late na po ito dahil bubukas lang po or nawala yung kuryente, kababalik lang po ng kuryente. Pero anyway, kahit gabi na po, ilalive ko na lang, you can watch replay sa ating daily words of encouragement. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi nito na pwede kami mag-aaral ng inyong salita. I-bless niyo muli ang aming pag-aaralan patungkol sa inyong kapanganakan. Salamat Panginoon dahil we are celebrating Christmas in a right way. Kung pong maitaas, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, dito po tayo sa ating text. Luke chapter 2 verses 1 to 7. Sabi po ng Bible, and it came to pass in those days that went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone in his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, into the city of David, which is called Bethlehem, because he was on the house of the lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. And so it was that while days were there, the days were accomplished that she should be delivered, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Yan po ang pamagat natin, because there was no room for them in the inn. So, laid in a manger. Yan po, why in a manger? So, bakit po sa manger na isilang ang ating Panginoon? Kasi nga, sabi dito, there was no room for them in the inn. Ito pong mga talatang ito, mga kapatid, ito po ay patungkol sa pagtataks na idineclare ni Augustus Caesar. Sapagkat ito pong panahon ng Panginoong Hesus, nung kanyang pong kapagkasilang, ay namamahala po dito ang tinatawag na Roman Empire. At Caesars po ang mga pangalan ng mga leader nila ng araw. Nagkaroon po siya ng decree upang pumunta sa kanilang bayan, upang magparehistro at mag-tax ng kanilang mga pinagmamayari, like lupain, or anuman. At kaya nga po nagbumalik si Joseph doon sa Galilee at sa city of Nazareth in Judea upang sila po doon ay magparehistro at mag-tax. Census na tinatawag po. Para ma-acquire nila ng tama ang taxation during those times, sapagkat namumuhay po ang Roman Empire, mga kapatid. Ang kanilang mga operational works through taxation. Sa church naman po ay tithes, mga kapatid, and offering, upang mag-offer ang church. Kaya wag po tayong pagdamutan ng ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat sa atin. Naibigay din po natin ang ating mga tithes and offerings sa mga churches natin upang mag-operate din po ang kanyang simbahan. At dito nga po ay nagdadalang tao pa si Mary dito. At sa katunayan, naghanap din po sila ng matutuluyan, like yung mga transient or hotel inn, ang tawag po nila dyan, yung mga pwede nilang tuluyan na transient house, pero no room, sabi ng Biblia. Kaya po siya ipinanganak doon po sa tinatawag na manger or sabsaban. Ito pong manger ay
tulugan po ito ng kanilang mga alagang, mga hayop during those times. Pero hindi po ito yung talagang maruming-marumi. Maganda po ang manger nila nung araw. Oho, meron po sa bahay po nila, sa baba, ay doon po yan. Pinapasok yung mga alaga nila, maayos ang pagkakasalansan, at kumbaga nililinis po nila yon. So, in a manger, yan po ang pamagat natin. Ang message po natin ngayong gabi, words of encouragement, bakit manger? Number 1, dahil po para accessible sa lahat ng mga tao. Sapagkat ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Kaya nga sabi ng Bible, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, yan, believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. So, whosoever can go in a manger can access. Kasi pag sa transient po or sa mga hotel nila nung araw, hindi po lahat makakapunta. Hindi lahat accessible. Di ba? Kaya manger sapagkat para lahat nakakapunta po doon. Lahat ng sino mang titingin sa Panginoon, katulad ng mga shepherds, shepherds at mga tao, kalapit-bayan, pwede silang pumunta upang mag-worship sa ating Panginoon. Just like the Magi, yung mga wise men, di ba? They worship the Lord nung nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa house na. Kaya magkaiba po itong wise men na panahon at sa manger. Sapagkat nung sa manger ay Caesar ang namamahala po dito. Pero nung panahon ng wise men, kay si Herod the King na po. Alright? At salamat sa Panginoon, everyone can access to go to God. Even this time, mga kapatid, for salvation and for salvation and for help. Para sa kaligtasan mo, kung wala ka pang katiyakan ng langit, pwede kang tumawag sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, iligtas niyo po ako. Tinatanggap po kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Alright? You can access Jesus Christ for salvation at for help din. Para sa pagtulong kung ano man pangangailangan mo sa buhay at kailangan mo na ang guidance ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, ang financial galing sa Diyos, lahat. Pwede kang humingi sa Kanya at nais kong sabihin sa iyo, God is willing to help every time. For salvation and for supplication, mga kapatid. Yan. Alright? So, salamat sa Panginoon na sa manger po siya sapagkat ipinapaliwanag ang significance po yan ay para tayo po ay maka-access sa Panginoon for salvation and for supplication. Alright? Tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay. Sa lahat ng nakikinig, pagpalain niyo ang kanilang pamilya. Patuloy na makita, Panginoon, that we can access to you anytime for supplication. For those who are not yet saved, for salvation. Thank you. Kayo pong maluwalhati, O Diyos, sa lahat. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng nakikinig, sama po kayo naroon sa Mangaldan. Magandang gabi po sa inyo. Diyan sa Ilocanja, Mang Mark Anthony. Magandang gabi sa iyo. At din po sa Saudi, sa Singapore, sa Amerika at iba-iba pang lugar. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Salamat po sa pakikinig. See you po on our next episode.